So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice. So at this moment of time, ang magiging topic natin ngayon is papaano nga ba muling magiging high value ka sa isang lalaki. Okay? Kung sa tingin mo, ikaw sa inyong relasyon is parang nawawala ka na ng kwenta, nawawala ka na ng saysay, hindi mo na maramdaman na pinapahalagahan ka ng isang lalaki. Well, at this moment of time, i-share ko sa inyo ang mga bagay, mga tips na kailangan mong gawin upang maging mahalaga ka ulit, maging high value ka ulit sa isang lalaki. Alam nyo kasi mga kamamay, ang pagiging high value kasi pagdating sa isang lalaki is napakalaking factor. Kasi kung hindi ka high value, hindi ka nila papansinin. Nawawala yung respeto, nawawala yung paghanga, ika nga, nawawala yung self-confident kapag ka hindi ka high value. Para maging high value ka, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Pero bago ko ituro sa inyo, bago ko sabihin sa inyo, isa lang ang aking hinihiling. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like nyo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. So ano pang hinihintay natin? Kung napindot mo na yung mga buttons na yan, simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So paano ka nga ba ulit magiging high value sa mata ng isang lalaki? So number 1, kailangan maging independent ka at hindi ka laging palaasa sa isang lalaki. Oo mga kamamay, sabihin na nating may asawa ka, may jowa ka, huwag naman sana na palagi kayong umaasa sa kanila. Ang inyong pag-aayos, ang inyong makeup, ang inyong lipstick, okay? Iniaasa nyo pa sa kanila, hinihingi nyo pa sa kanila, which is, pwede nyo namang kunin sa inyong bulsa. Sa madaling sabi, pwede naman kayo maghanap ng inyong trabaho, ng inyong sideline, ng inyong career, okay? Bilang isang babae, hindi po pwedeng okay na kayo nung humihingi kayo palagi, palaasa kayo palagi, nag-aantay kayo ng bigay, nag-aantay kayo ng abot. Mas maganda mga kamamay kung naghahanap kayo ng sarili nyong pagkakakitaan. Extra income, sideline, okay? Pwede yan mga kamamay. Kapag kaganyan ka, sigurado ako mga kamamay, magiging high value kapag dating sa mata ng isang lalaki. Yung tipong hindi lang yung pangangailangan mo ang iyong nabibili, pati yung yung mga kagastusan sa bahay, yung mga binibili sa bahay, groceries o kung ano pa man, nakakapag-ambag ka pa, sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay matutuwa sa iyo. Ang isang lalaki ay magiging proud muli sa iyo. At sa mata ng isang lalaki, magiging high value ka. Sigurado yan mga kamamay. Kaya inuulit ko, sinasabi ko sa inyo, maghanap kayo ng sarili nyong income at huwag kayo palaging palaasa sa isang lalaki. So number 2, kailangan pahalagahan mo ang bawat oras. Oo, bilang isang babaeng high value, kailangan pahalagahan mo ang oras. Anong ibig kong sabihin dito? Kailangan yung bawat oras na lumilipas, yung bawat oras na inyong sinasayang, kailangan maging makabuluhan ito. Gawin yung mas kapaki-pakinabang. Sa madaling sabi mga kamamay, hindi nyo kailangang palipasin yung bawat oras na kayo ay tumatambay lamang, na kayo ay nanonood-nood lamang dyan sa inyong mga cellphone, na kung ano-ano ginagawa ninyo. Sa madaling sabi mga kamamay, gawin yung makabuluhan ng inyong oras. Kung maaari, humanap kayo ng trabaho, ng sideline, kasi yung oras na lumilipas, hindi mo na maibabalik yan. Huwag mong sayangin. Marami kang po pwedeng gawin dyan mga kamamay. Okay? Sabi ko nga sa inyo, tumulong ka sa partner mo, maging high value ka sa pamamagitan ng paghahanap mo ng trabaho, ng sideline, para sa ganun, ang isang lalaki ay muling maging proud sa iyo at muling maging high value ka sa kanya. Pag nakikita ng isang lalaki na ikaw, kagaya mo, isang babae na talagang pinapahalagahan mo ang oras, papaano? Sa pamamagitan, ginagamit mo ito ng tama. Sa pamamagitan na ito ay inilalagay mo sa mga bagay-bagay na talagang kapaki-pakinabang sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, yung mga patambay-tambay dyan, okay? Yung mga patanong-tanong, mahal, anong ulam? Hindi po pwedeng ganyan. Kailangan ipakita nyo rin sa isang lalaki na kayo ay nagpapahalaga sa oras at talagang bawat minuto, bawat segundo, sinusulit ninyo para umasenso kayo, para kumita ka ng sarili mong pera. Okay? So kung anong paraan na alam nyo na talaga magiging kapaki-pakinabang ang oras, gamitin nyo mga kamamay. Kapag ka nakita ng isang lalaki na talagang hindi ka tumitigil, hindi ka tumutunganga, hindi ka tumatambay,
sigurado ako, magiging proud sa iyo ang isang lalaki at mas magiging high value ka para sa kanya. Alright? So next, wag na wag kang maghahabol. Oo mga kamamay, ito ang isang katangian ng isang babaeng high value. Hindi siya naghahabol sa isang lalaki. Ang hirap kasi sa mga babae ngayon kapag ka sila is fall na, in love na, mahal na nila ang isang lalaki. Kahit saktan sila, kahit lokohin sila, kahit pagsinungalingan sila, okay lang sa kanila. Sila na yung sinaktan, sila pa rin yung naghahabol. Mga girls, magising kayo, bakit kayo ganyan? Paano kayo ituturing ng isang lalaking high value? Paano kayo irerespeto ng isang lalaki kung kayo sa sarili ninyo, hindi nyo isinerespeto ang sarili ninyo, hindi nyo ginagalang ang sarili ninyo? Di ba? Kapag ka niloko kayo, learn how to step backward. Alam nyo na sinaktan kayo eh. Bakit kayo pa yung naghahabol? Hindi po pwede ritong pamartir-martir kasi ang isang lalaki nai-spoiled. Okay? Ang isang lalaki nasasanay, iniisip nila yung kanilang ginawang mali, nagiging tama kasi ano? Kasi hindi nyo ipinaparamdam sa kanya na mali yung kanyang ginawa. Kapag ka mali ang isang lalaki, kapag ka sinaktan kayo ng isang lalaki, kapag ka nagsinungaling sa inyo ang isang lalaki, kailangan iparamdam ninyo. Huwag yung sobrang dali nyong lambingin. Huwag yung sobrang dali nyong utuin. Okay? Ang hirap kasi sa inyo, napakarurupok ninyo mga kamamay. Kailangan, kung gusto nyo, na muling tumaas ang value nyo sa isang lalaki, kailangan huwag kayong maghahabol. Kapag sinaktan kayo, hayaan nyo sila. Kapag sinaktan kayo, matuto kayong kumawang. Okay? Matuto kayong umagwat. Kasi ang isang lalaki hindi matatauhan kapag ganyan. Pero kung ang isang lalaki ay inyong lalayuan, ay inyong hindi hahabulin, sigurado ako, lalaki ang hahabol sa inyo. Bakit? Kapag hindi kayo nagparamdam, hindi kayo naghabol, iisipin kayo ng mga yan. Iisipin kayo bakit hindi nyo sila hinahabol. Iisipin kayo bakit hindi kayo nagmamakaawa. Kasi nga, hindi worth it yung kagaya niya sa kagaya mo. Okay? Kung sinasaktan ka niya, fine. Handa mo dapat siyang iwan. Kung paulit-ulit na nangyayari yung mga bagay-bagay na hindi dapat sa inyong relasyon, dapat matuto kang makaramdam. Matuto kang iparamdam sa kanya na nasasaktan ka at anytime po pwede kang mawala sa buhay niya kapag patuloy pa rin yung ginagawa niyang hindi maganda sa inyong relasyon. Okay? Kaya kayo hindi nire-respeto ng isang lalaki eh. Kaya kayo hindi pinapahalagahan ng isang lalaki eh. Hindi kasi kayo marunong magparamdam sa kanila kung ano ang pakiramdam ng sinasaktan. Okay? Ang importante lang sa inyo, huwag mawala ang lalaki. Akala nyo mauubusan kayo. Akala nyo mauunahan kayo. Akala nyo maaagawan kayo. Hindi ganyan mga kamamay. Hindi tataas, hindi aangat ang value mo sa isang lalaki kung patuloy kang maghahabol sa kanya. Kaya ngayon pa lang, sikapin mo, pilitin mo, tiisin mo at alam kong kaya mo na hindi ka maghahabol kapag sinaktan ka at niloko ka ng isang lalaki. So next, iwasan mo ang ma-insecure sa ibang mga babae. Oo mga kamamay, kapag kasi nakikita ng isang lalaki na wala kang pakialam sa ibang mga babae, kahit sabihin na natin na yung isang babae na yon maputi, ikaw maitim, yung isang babae na yun matangos ang ilong, ikaw pango, hindi ka nai-insecure sa mga katangian niya na wala sa iyo. Kapag ganyan ang ipinakikita nyo sa isang lalaki, sigurado ako, magiging high value ka sa kanya. Kabaliktaran ng mga babae na laging inggit na inggit sa ibang tao, sa ibang babae na tipong laging sinasabi, sana all matangos ang ilong, sana all matangkad, sana all maputi, sana all makinis, sana all mahaba ang buhok, sana all walang pimples. Huwag kayong magsana all. Sa halip, huwag niyong ipakita sa isang lalaki na naiinggit kayo, nai-insecure kayo kasi kapag nakita ng isang lalaki na ganyan kayo, sa madaling sabi, iisipin ng isang lalaki na wala kang self-confident, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo. Yung tipong sarili mo na nga, hindi mo pa dinadala. Kaya bilang isang babae na mayroong self-confident, kailangan handa kang dalhin ang sarili mo saan ka man makarating. Ipakita mo ang sarili mo saan man at kailanman at sino man ang nakatingin sa iyo. Ganyan ang isang babaeng binibigyan ng isang mataas na value. Okay? Kailangan palagi na proud ka sa sarili mo, nandiyan ang self-confident para muli kang maging high value sa isang lalaki. And last, and very important, huwag na huwag kalilimutang mag-self-improve.
Yes mga kamamay, napakahalaga nito para muling tumaas ang value mo sa isang lalaki. Kailangan hindi mo nakakalimutan to, yung araw-araw na hinihigatan mo ang sarili mo mula sa kahapon, sigurado akong mas mamahalin, mas magiging high value kapag dating sa isang lalaki. Bakit? Hindi mo pinapabayaan ang sarili mo eh. Nananatili kang fresh, nananatili kang sariwa, nananatili kang maganda at paganda ka ng paganda. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat buwan na lumilipas, lalo kang sumasarap, lalo kang gumaganda, lalo mong inaayos ang sarili mo, lalo kang nag-self-improve. Ang mata ng isang lalaki ay palaging nakapuso sa iyo at lagi kanyang mamahalin, lagi siyang atat, laging mataas ang interes at magiging high value ka sa kanya kapag ka pinagpatuloy mo ang tinatawag na self-improve sa sarili mo. Kaya mga kamamay, ngayon pa lang, balikan mo ang mga tips na i-share ko sa inyo. Lahat ng yan makakatulong sa kagaya mo upang muling tumaas ang value mo pagdating sa isang lalaki. So paano mga kamamay, ilan lang yan at marami pa akong nakahandang mga tips and mga bagay na kailangan yung gawin para tumaas ang value mo sa isang lalaki. Kaso masyado nang mahaba ang video ito. Next video, share ko ulit sa inyo ang iba pa. So muli lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nyo kalilimutan, pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like nyo na rin ang video ito kung nakarating ka dito sa puntong ito ng ating video. So mag-comment ka naman kung may katanungan ka, bigyan natin ng kasagutan next video. So paano mga kamamay, maraming salamat. See you for our next vlog. Paalam.